martial law yan. Yung panahon ni Marcos, bendalo din lahat. Mayroon pang aso noon na uhulihin ka lang, wala kang kalaban-laban, walang warrant. Ito ngayon, under the guise of a warrant, pero pagdating sa piskal, maski walang basihan, dahil i-decide ng piskal na ipapayag sa korte. Ito, mayroon tayong, sinabi mismo ni Bangag, ni Marcos, na walang foreign entity will interfere. Yeah. Walang ICC na sasantuhin, walang ICC na papasukin. Pero ano nangyari ngayon? Ganun pa rin. Siya mismo ang nagpapasok, siya mismo ang nagbigay ng konteksto, nagbigay ng karapatan ng ICC na manghuli dito. Sinasabihan daw niya si Matibag na, sinasabihan niya ang gobyerno na, huwag kayong, there is no order from me to warrant to arrest Bato. Pero, ito yung sabi niya, pero yung ginagawa sa pailalim, sumugod as declared by Senate President Cayetano. They were even in battle gear. Giniba nila yung likod ng yung pagitan ng GSIS at actually kaya napilitan nagpaputok si Aplaska because they were already inside Senate premises. So lahat ito puro kasinungalingan, and that is what Marcos Sr. did in the past. It's all lies. Yung mga henchman ni General Per, yung lahat ng mga even yung kay Enrile na false ambush. Lahat yun ingredient ng isang martial law. Kasi walang katotohanan They have to pretend na mayroong katotohanan pero it's all pailalim lahat. So wala tayong laban dyan kung ganyan ang gobyerno natin. Okay. Sige sir, your next question. I'm Walter Lanusa from Roda, Balita, Pilipinas. May suggestion sana po ako, mas maganda magkaroon ng gas si BP Taysaran. Magkaroon tayo ng million signature campaign. Pag nakita po niya yung million signature campaign, Wala na po. Kaming nasa front line, hindi ka man naman siguro nakasama Tapos alam na namin lahat yan. Buong taong bayan, hindi na kailangan alam na ni BP Sara lahat yan. And it will take time before we know it. Nilamo na Baka nagkulong na tayo lahat. Inubos na niya. Sinabi ni Renz, we tried it, pero walang nangyari. Nakita naman po natin, the situation calls for an immediate action. Nasa Supreme Court po. Sa Supreme Court alone. In-ignore lang ng Supreme Court. In-ignore lang, di ba? So, next question po. Do you have any next one? Yeah, Brother Marvin. Kay Eric, nasubukan niyo na po bang kausapin si BP Inday Sara private? Privately? Yes. That remains to be confidential. I am not at liberty to discuss if there are initiatives regarding that. Kasi hindi namin siya gustong ilagay sa spotlight. Tsaka with your respect, hindi naman kami 100,000 people na may puot, may dinadamdam, makipag-usap kami 100,000 people. Mabigat yun. Kaya we did this in public because hindi lang kami, lahat ng mga organization namin. This is shared by so many other organizations na ganun ang pakiramdam. Kaya talagang magalit man yung mga tao na kapaligid sa kanya or whatever, we don't care. Basta pinaabot namin ang sentimento ng mga tao na nakikita namin araw-araw. Sa tagal na kaming nasa kalye, nananawagan, hindi namin mabuo-buo. Kasi sinasabi nila, sino bang leader yan? Leader dito, leader doon, leader dito. Pero kung mag-isa lang yung leader, nandiyan kami lahat. At isa lang ang komando. Yes. Diba? Next question, brother. Magandang araw po sa inyo. Kung sakali po na pumayag po si Madam Vice President na pamunuan po tayo, may mga susunod na hakbangin na po ba tayo? At ano po ang pagkakaiba po
ng grupo po natin, kung tatayo po tayo bilang isang oposisyon, sa mga nagkukunwaring oposisyon na humihimod ng Pwede Marcos Jr. Doon natin makikita. Kasi pag tumayo si BP, yung nasa mga sarili ng bahay, yung tinatawag na mga fence-sitter, na silent majority, na may puot sa kanilang puso, may puot sa kanilang damdamin, maglalabasan yun. Kasi kung naninindigan na yung isang vice president, sino pa kaya tayo na hindi natin ilabas yung sentimento natin? Correct. Kaya magpupuntahan lahat yan. Ang tawag niyan is spontaneous. Spontaneous reaction. Spontaneous yan. Now, kung hindi maging totoo na itong mga tao na naninindigan at may damdamin, hindi totoo. Makikita din yan. Hindi pala ako tatakbong presidente, wala palang nagsusupport sa akin. Di ba? That is also one test. Barometer yan. And at least, klaro, if she did it, at least she did the right thing. Hindi po pwede na ang isang leader ay sigurista. Tama. Sa lahat ng pagkakataon. Ang isang maayos na leader at matapang at matatag ay leader na handang humarap sa panganib at risiko. Lalo pa kung kasama niya ang kanyang mamamayan. Walang desisyon na walang kaakibat na risiko o panganib. Hindi namin sinasabi na irisgo niya ang sarili niya. Ang sinasabi namin, it will be voluntary on our part. But on our part, it will be mandatory for us to ask her kasi kami ay mamamayang Pilipino. And we're looking at her as the leader. At sinasabi namin, ulitin natin, walang kasaysayan ng kilusang masa o anumang mga paglaban ng mamamayan sa mapanupil at abusadong gobyerno na nagtatagumpay kung walang alternatibong leader na namumuno at nagbubuo at nagbubuklod sa pagkilos ng mamamayan. And that situation now is calling for Vice President Sara Duterte to be a part directly to be involved in the People's Democratic Opposition Movement. At kung may risgo man ito, willing kami mag-join sa kanya sa risgo. Baka tinatanong nyo, paano kung alistuhin siya at ipapakulong siya? Eh di, pagkulong tayo lahat. Lahat tayo sasama sa kanya. Di ba? Wala pang problema. 6 ang kasong kinakaharap ko. Linggo-linggo may hearing po ako, mga kababayan. I could have decided to escape. I could have stayed abroad at nag-asylum. Ba't ako bumalik? Yun ang tanong sa akin ng mga kasama doon sa US, sa Canada. Alam mong maiipit ka ba't ka babalik? Anong sabi ko? Mahirap po talikuran ang konsyensya na sinasabi sa akin I should be part ng pagkilos ng taong bayan. Baka sinasabi mo lang dahil hindi ka naman Vice President. The more that the Vice President should be standing tall for the people in the country because she has the mandate and sovereign will granted by the people sa kanya. Kanya yung bumoto. Kami nga wala eh. Dulito ko na po. Si Ka Eric po, sa kanyang sinabi po ngayon, yung po dapat ang ating pinuno na namumuno. Yung meron po tayong patriotism na wala doon sa taong namumuno sa ating ngayon, which is si BBM. So, mapalad po tayo, meron pong mga kagaya po nito mga tao na meron pagmamahal sa bayan. Yun, thank you. Dagdag isa. Hindi ito para kay ano. After you, Hindi ito para kay BP. Matalino siya abogado yan. Ito ay para sa ating lahat. Ang sitwasyon natin ngayon parang isang palubog na kumpanya. Yung presidente wala na talaga corrupt. Lahat ng empleyado gustong lumaban. Ang iniisip nila, pag lumaban ako, sipain lang ako nitong gagong presidente dahil empleyado lang ako. So yung vice president ng company, hinihintay mo ang mga empleyado na manindigan. Kasi pag yun ang nanindigan, lahat yun sasama mas matibay siya. So hindi tayo, kaya yung sinasabi ni Kong Jing, ni Atty. Manny, ni Kuya Eric, lahat tayo rito, hindi pwedeng tayo yung gagalaw na walang ulo. Kasi pag vice president ng company ang gumalaw, legal yun. Kasi siya ang alter ego ng presidente. Bago lumubog ang kumpanya, kailangan i-save niya yung company. Correct. So, hindi tayo matatakot na lumaban kung nanindigan na si Sara. Bakit? Hindi tayo pababayaan ni Sara mayroon tayong... So, kailangan, BP, maintindihan mo ito. Bago lumubog ang bansa natin, manindigan ka na. Ayun! May sinasabi ni brother, by faith. So kung itong ginagawa natin ay may basbas ng Panginoon,
ito yung lalabas na sinasabi ni Kong Jing Paras, another Moises. Biblically speaking, bibigyan tayo ng Diyos kung tatayuan tayo ni Vice President Inday Sara Duterte.